Tinutuya siya ng guro dahil sa walang tigil niyang pag-iwas, pero ang problema talaga ni Will ay kung paano tatalunin ang nakakairitang earth magic na ito. Ang mahikang ito ay pwedeng spam ng paulit-ulit. Idagdag pa ang katotohanang napakalawak ng naaabot ng atake nito. Dahil dito, ibang-iba ito kay Alpus. Pero kasabay nito, hindi pa tapos ang ating bida. Parang nag-ultra instinct siya sa bawat pag-iwas. Binawasan ni Will ang distansya at mabilis na sumugod patungo sa kanyang guro. Nagpalabas pa ng mas maraming earth magic ang instructor, gumawa ng pader mula sa magkabilang panig bago ito biglang pinagsara. Gagawin niyang palaman ng sandwich ang bata. Mukhang ito na ang magiging katapusan ng estudyante. Pero biglang nakita ng lalaki ang kanyang estudyante na bumababa mula sa langit, may hawak na dagger sa kamay. Ito na ang tanging pagkakataon niya, kaya binitawan ni Will ang saksak ng dagger, na tumama sa ulo ng kanyang guro. Sa kasamaang palad, nakagawa ang lalaking ito ng matigas na armor, kaya naharangan ang tama. Pilit na iniwasan ng estudyante ang susunod na atake ng instructor, at muling lumayo. Tinawag ng ahas na ito na kaawa-awa ang kanyang estudyante, at ipinakita ang kanyang napakalakas na ironclad armor. Pati si Will, nararamdamang sobrang cringe ng pangalang iyon. Habang kinukutya siya ng guro sa paggamit ng panggagaya lang. Minamaliit niya ang pangkaraniwang offense magic ng estudyante. Pinagsasalitaan siya ng masama, pinapahiya, at sinisira ang kanyang kumpiyansa. Galit siya sa ideya na magiging attack mage ang bata. Pero, buong pagpapakumbabang pinaalalahanan ng estudyante ang kanyang instructor. Ipinaliwanag niya na ang healing magic ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na pag-aralan ang katawan ng tao ng detalyado. Dahil dito, naintindihan niya na karamihan sa mga tao ay pinipigilan ang kanilang lakas para hindi makapatay. Hindi kaya ng sarili nilang katawan ang kanilang buong lakas, at ang paglampas sa limitasyong iyon ay magdudulot ng pagkasira ng kanilang katawan. Itinuring itong insulto ng instructor dahil sinusubukan siyang pangaralan ni Will na parang kung sino itong magaling. Pero simple lang naman ang punto ng bata. Kung kaya ng isang tao na alisin ang limiter ng katawan, makakakuha sila ng matinding lakas. Maglalabas sila ng napakalakas na puwersa kapalit ng pagkawasak ng kanilang sariling katawan. Pero ang maganda kay Will, isa siyang healer, kaya mag-Iizuku Midoriya mode muna siya rito. Ayos lang sa kanya kahit mabasag pa ang kanyang mga braso sa gagawin niya. Natulala ang instructor sa determinasyon ng bata habang kalmado itong naglalakad palapit sa kanya. Akala pa rin ng lalaking ito na walang talab ang mga atake sa kanyang baduy na armor. Inihanda ng estudyante ang kanyang dambuhalang smash. Ay teka lang, maling kwento na naman pala ito. Napasigaw ang kanyang guro nang wasakin ni Will ang armor nito gamit ang kanyang kamao. Hindi lang niya binasag ang armor, iniwan din niyang bugbog sarado ang mukha nito. Mas malala pa ang hitsura niya kay Jake Paul sa laban nito kay Anthony Joshua. Pinaalalahanan ni Will ang mahal na guro na huwag pangunahan ang tadhana ng isang estudyante. Gumaan ang loob niya nang muling maalala ang mga turo ni Veronica. Si Veronica lang ang dahilan kung bakit niya nailabas ang ganoon katinding lakas. Ang kapangyarihang ito ay nagmula mismo sa healing magic na mayroon na siya. Naiwang tulala ang instructor sa taglay na lakas ng kanyang estudyante. Sa wakas, napatunayan na ni Will na ang landas niya bilang healer ay isang puwersang hindi dapat minamaliit. Nakatayo siya ng buong giting bilang panalo sa duelo, handa na sa anumang hamon na susunod. Alam ni Will na marami pa siyang ibubuga. Pero habang busy siya sa pag-iisip, yung instruktor ay biglang sumulpot at inatake siya gamit ang isa pang kolom ng lupa. Buti na lang, nakailag siya, pero hindi pa yun sapat para humupa ang galit na kumukulo sa dugo ng lalaking to. Hindi akalain ni Will na tatraydo rin siya ng ganong atake, lalo na naipasa na niya ang lahat ng kailangan sa test. Kung ano-ano pang nonsense ang pinagsasabi. Nitong instruktor, kesyo wala naman daw saksi para magpatunay sa nangyari kaya lumalabas na parang hindi naman daw siya tinamaan ng isang healing mage. Ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo niya sa kamay ng isang hamak na healer, kaya lalo pa siyang nagpaulan ng mga earth spell. Laban sa bida natin. Sawang-sawa na si Will sa paseto, kaiba style na ako ang batas na drama. Nitong lalaking to. Pero dahil natanggal na ni Will ang kanyang mga limiter, parang rocket ang bilis niya nung lagpasan niya ulit ang instruktor. Hindi man lang, namalayan ng instruktor ang biglang pagsugod ni Will habang hinahanda ng bata ang malakas niyang kamao, handa na siyang durugin sa ikalawang pagkakataon. Kahit yung baduy niyang armor, hindi aabot para iligtas siya sa malupit na suntok na to. Pero biglang huminto ang suntok. Muntik na siyang masapak sa mukha, pero tumigil ang kamao. Para bang huminto ang takbo ng oras. Pero nung tumama na ang suntok ni Will, sobrang napahiya ang instruktor habang iniinda ang matinding sakit. Itong kahiya-hiya at napakabagal na suntok na to ay mas malala pa kaysa sa huling atake. Wala siyang takas at hindi man lang siya makasigaw para iligtas ang sarili niya. Nakakatawa ang eksenang to kasi ang isang suntok na to ay inabot ng parang 50 panels. Sa wakas, todong lakas na ang ginamit ni Will at pinatalsik ang lalaki hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Sa buong oras na yon, may ginagawa pa lang. Isa pang healer trick ang bida natin.
Welcome back ang bati niya sa instruktor. Pabalik sa realidad, sabay paliwanag na isang saglit lang pala ang lumipas sa totoong mundo. Pero huwag kang mag-alala, hindi siya gaya ng teacher niya na walang kibo, talagang ipapaliwanag niya ang buong nangyari. Una, nung tumama ang suntok ni Will, nag-activate siya ng isang illusion enhancement spell. Ang spell na to ay para sana gamutin ang mga taong may mahinang pandama gaya ng paningin. Pero nitong huli, ginagamit na to ng bida natin sa laban para pabilisin ang sarili niya at ang kanyang reaction time, kaya rin niya itong gamitin sa isang kalaban para i-hyperstimulate ang mga senses nila, para isipin nilang ang isang segundo ay katumbas na ng 100 segundo. Kaya naman sobrang tindi at parang torture ang sakit ng atake. Sa huli, ngumiti ng pagkatamis-tamis si Will sa teacher niya. At nagtanong kung pwede na ba siyang pumasa sa klase ngayon. Bago pa man, makasagot ang mayabang na instruktor, hinawakan siya ni Will sa balikat, sabay. Banta na buburahin niya ang bawat katiting na diskriminasyon na nararamdaman ng guro para sa mga healer. Itong dating inosenteng healer, mukhang demon. King na ngayon, at idiniin na ang gusto lang naman niya ay ang mag-enjoy sa klase, kaya kapag inistorbo pa siya ng lalaking to, o ng mga estudyante niya, talagang may mangyayaring hindi maganda. Tinapos ni Will ang usapan na may kasama pang ngiti. Kinagabihan, makikitang balisa at pabalik-balik sa paglalakad ang instruktor, habang hindi makapaniwala kung anong klaseng halimaw ang nakaharap niya. Akala niya kasi noon, na ang lahat ng healing mage ay mahihina at sunod-sunuran lang sa utos ng mga frontline mages. Pero iba tong isang to. May malupit siyang combat skills at nakakatakot na killing intent. At nagkataon namang nakasalubong niya yung blondeng pasaway, na atat malaman kung anong kinalabasan ng training session. Nakakaloko itong ngumisi dahil akala niya ay katapusan na ng bida natin, pero napatahimik na parang aso. Sawang-sawa na ang instructor sa kadadaldal ng anak mayaman na ito. Pinagsabihan niya ang noble na huwag nang makialam laban kay Will. Para na rin ito sa ikabubuti nilang lahat. At ang pinakamalaking pagkakamali nila ay ang isiping isang ordinaryong healing mage lang si Will. Nagulat si Pulpus sa payo na ito, at muling binanggit ang banta ng kanyang ama, pero sa pagkakataong ito, hindi na natatakot ang instructor. Parang sinabi na rin niya sa blonde na mayabang na ito na magsumbong siya sa tatay niya hanggat gusto niya. Dahil sa totoo lang, sa kabila ng lahat ng impluensya nila, madali na sana nilang naitumba ang healer na iyon noon pa man. Hindi sunod-sunuran ang pamilyang Omen sa mga utos ni Pulpus. Pero sigurado siyang kapag itinuloy pa nila ang panggugulo sa bagong bata, tatapusin niya sila ng tuluyan. Naiwang galit na galit si Pulpus, hindi makapaniwalang humantong sa ganito ang sitwasyon. Matapos ang matinding bugbugan na iyon, lumipas ang ilang araw. Katatapos lang ng klase. Petiks lang si Will dahil nararamdaman niyang nag-iingat na sa kanya ang mayabang na blonde ngayon. Hindi na ito gumagawa ng anumang kalokohan o kung ano-anong komento. Sa wakas, makakafocus na rin ang bida natin sa kanyang mga klase. Pero, hindi pa rin siya kontento sa kasalukuyang takbo ng mga bagay-bagay. Sa ngayon, ang pangunahing layunin niya ay baguhin ang katotohanan na mawawasak ang sangkatauhan sa hinaharap. Ang tanging paraan para maiwasan ang madilim na tadhana na iyon ay ang maging mas malakas pa. Totoo, nakakatulong ang healing magic niya sa pagpapalakas ng katawan, pero nalilimitahan lang siya sa mga simpleng physical attack sa ngayon. Maganda rin ang sensory enhancement para sa mga ilusyon, pero wala itong sinabi kumpara sa iba't ibang estilo ng pakikipaglaban gamit ang offensive magic. Alam ni Will na kailangan niyang gumawa ng isang bagong-bagong estilo para makahabol. Ipinaliwanag niya ang eksaktong iniisip niya kay Assistant Professor Veronica para humingi muli ng gabay. Kailangan pang ayusin ang diskarte ni Will, pero may isa pang gustong sabihin si Veronica muna. Nag-aalinlangan siyang marinig ang sasabihin nito, pero sa totoo lang ay binati siya nito sa lahat ng mga nagawa niya hanggang ngayon. Dahil sa mga naitulong niya, hindi na tumigil ang mga guro sa pag-uusap tungkol sa healer na ito. Isang healer mage ang nakakasabay sa mga top class ng academy, at hindi iyon biro. Habang ang ibang mga guro naman ay halatang naiinis sa pag-unlad niya, bagay na inaasahan na. Nakapagtataka, hindi naman. Ipinagsabi ni Veronica sa kahit kanino na siya ang dahilan sa likod ng pag-unlad ni Will. Wala rin siyang pagkakataon na mabanggit ito sa ibang mga guro dahil minamaliit lang siya ng mga ito dahil sa pagiging espesyal niya, kahit sa rank nila. Nakahinga ng maluwag ang bida natin. Dahil sa ganitong paraan ay hindi siya madadamay sa gulo. Ang payo nito ang nagdala sa kanya rito. At ayaw niyang mapahamak ito ng dahil sa kanya. Walang paki ang professor. At inamin na sa totoo lang ay nagpapasalamat pa nga siya kay Will. Gaya ng sinabi niya, noon, ang mga healing mage ay hindi man lang sinusubukang gawing totoo ang kanilang mga teorya. Inilabas niya muli ang kanyang espada. Nakapagtataka, parang gustong-gusto niyang gawin iyon at hinamon ang bida natin sa isang duel. Malinaw na hindi inaasahan ni Will ang hakbang na ito. Mula kay Veronica, pero talagang gusto lang makita ng professor kung hanggang saan na ang
kakayahan niya. Ito ang pinakasiguradong paraan para matulungan siyang lumakas, pero ang bida natin ay hindi pa talaga handa at nagpanik na parang ewan. Idiniin ng babaeng swordsman na hindi maghihintay ang kalaban at mabilis na sumugod mula sa kanyang pwesto. Bigla na lang siyang sumulpot sa harap ni Will para tagayin ito, na bahagya namang nadepensahan ni Will sa huling segundo, halos hindi na niya mahawakan ang sandata niya laban sa mabigat na puwersa nito. Patuloy siyang pinapaurong ni Veronica sa pamamagitan ng sunod-sunod na atake at taga. Kahit naubos na niya ang lahat ng kanyang boost at bilis ng reaksyon, hindi pa rin siya makasabay sa babae. Ang tungkol kay Veronica, hindi lang siya basta mabilis. Ang babaeng ito ay literal na kidlat. Napakaswabe ng galaw ng kanyang espada mula sa isang saksak patungo sa isa pa, kaya sa labanan ng tibayan, si Will ang unang-unang bibigay. Habang tinitiis ang malalakas na tama, alam ni Will na may iisang pagkakataon lang siya para pahangain ang propesora gamit ang kanyang sukdulang bilis. Sa ganitong paraan, mabibigla niya ito. Ibubuhos ang lahat ng enerhiya sa kanyang sakong. Sumugod ang ating bida ng may bagsik na parang dumadagundong na kulog. Hindi inakala ng propesora ang madiskarteng galaw na ito, gaya ng plano ni Will. Eksakto kung kailan malapit nang tumama ang espada sa mukha nito, mabilis na kumilos ang propesora. At sinalag ang atake sa pamamagitan ng pagpira-piraso sa kanyang sandata. Tapos na ang laban, at kahit anong pilit ni Will, wala siyang sinabi sa galing ng isang elite na mandirigma. Ipinakita ni Veronica ang kanyang pagkamangha. Hindi niya akalaing makakagawa ang bata ng ganoong kabilis na galaw laban sa kanya. Ang ginamit niya kanina ay isang magic sword para tapatan siya. Sa simula pa lang, inakala na niyang isa lang itong healing mage na marunong umatake, pero kakaiba ito. Ang galing ng bata sa pakikipaglaban ay malapit na sa tuktok ng ranggo. Pero gaya ng dati, hindi pa rin kontento si Will sa kanyang pag-unlad. Sinusuportahan ng propesora ang kanyang ambisyon na lumakas palalo at naiintindihan na hindi lang basta pagpapalakas ang layunin niya. Inamin ni Will na sinusubukan niyang tanggalin ang limitasyon ng kanyang katawan, pero alam niyang hindi pa ito sapat. Gaya ng napatunayan sa laban nila ngayong araw, nagbigay ng halimbawa ang propesora, sinabing ang gamit ng espada ay hindi lang basta pagwasiwas, maaari itong isaksak o ihagis, at dapat ay may ganoon ding paraan sa paggamit ng healing magic. Sa kasamaang palad, matagal na ring nag-iisip si Will tungkol dito, pero wala pa siyang maisip na paraan. Pinaliwanag ng napakagandang swordswoman na ang kulang sa kanya ay karanasan sa tunay na labanan. Wala pa siyang sapat na kutob para malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pakikipaglaban. Sa tingin ni Veronica, mas matimbang ang karanasan kaysa sa kaalaman kung gagamitin ito ng tama. Kahit sa laban nila kanina, may napansing kakaiba si Will sa teknik na ginamit nito. Dahil sa payong ito, tinanong ni Will kung dapat ba siyang makipag-ensayo pa ng higit sa propesora. Nagustuhan ni Veronica ang ideya, pero nirekomenda niyang sumali siya sa isang misyon ng pagpuksa ng mga halimaw. Nagulat ang bata. Sa wakas, makakaranas na siya ng harapan ng isang laban ng buhay at kamatayan. Sasali siya sa parehong kompetisyon. Sa pagitan ng tatlong akademyang Schwartz, Hillick, at Zilburn. Ipinagmamalaki ng tatlong akademya ang kani-kanilang estilo sa pag-atake, depensa, at pag-iespada. Inaasahang gagampanan ng mga estudyante ang mga hiling para sa pagpuksa ng mga halimaw. Noong nasa Hillick Academy pa, hindi nakasali ang bata sa mismong misyon. Pero ngayon, may pagkakataon na siyang talunin ang mga nakakatakot na halimaw. At kumuha ng karanasan laban sa darating na pagkawasak. Pinatatag ni Will ang kanyang loob para sa kanyang kauna-unahang misyon ng pagpuksa. Pinanood siya ni Veronica ng may interes, habang ipinapaalala ang mga kondisyon para makasali. Kailangang patunayan ng bata ang kanyang galing sa selection exam at may bulong-bulungan tungkol sa isang henyo sa hanay ng mga first year. Ang bagong layunin ni Will ay makuha ang pinakamataas na pwesto sa selection laban sa kanyang mga kaklase. Nagtanong siya tungkol sa mga detalye ng selection exam. Simple lang ang basehan, maglalaban-laban ang mga kalahok sa isa't isa. Karaniwang 100 tao ang nagboboluntaryo at nagpapakita ng kanilang mga kakayahan. Pipiliin dito ang pinakamagaling sa pinakamagaling. Pati ang bida natin ay nagsisimula na ring mapagod sa sobrang hilig ng school na ito sa puro na lang pakikipaglaban. Noong nasa Highditch Healing Academy pa siya, mangilang-ilang volunteers lang ang kailangang sumali. Ibig sabihin nito, kahit sino ay pwedeng makiisa sa misyon noon. Pero iba ang usapan dito sa Schwartz Academy dahil mayroon silang matinding selection process. Naalala tuloy ni Will ang mga masasayang alaala niya sa Healing Academy at napaisip kung kamusta na kaya ang dati niyang master. Ibinalik naman ni Veronica ang usapan tungkol sa napakagaling na estudyante na ang antas ng kakayahan ay mas mataas pa raw sa mga instructor. Ibig sabihin nito, hindi basta-basta makukuha ni Will ang unang pwesto, kaya naman napaisip siya ng malalim. Tinanong niya ang assistant professor kung nakaharap na ba nito ng personal ang naturang estudyante. Sa kasamaang palad, hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong makita ang lalaking iyon dahil mahilig daw itong umiwas sa mga guro. Akala mo raw kung sinong magaling kung umasta at hindi man lang lumalapit sa kanya para magtanong.
Pero baka kaya rin lumalayo iyon ay dahil sa nakakatakot talaga ang aura ni Veronica. Ano paman, nangako si Veronica kay Will na tutulungan niya ito sa pag-eensayo para sa exam. Ito ang nagpagaan sa loob ng ating bida dahil si Veronica na lang ang tanging pag-asa niya. Tumalon naman tayo sa araw mismo ng selection exam. Pagpasok ni Will sa arena, napansin niyang ang bilis talaga ng takbo ng panahon simula noon. Mas malakas ang loob niya ngayon dahil natapos na niya ang lahat ng kanyang paghahanda. Habang nakikihalubilo siya sa paligid, biglang may isang boses na tumawag sa pangalan niya. Walang iba kundi ang chairman ng Magic Academy Alliance na si Arnelum. Masayang ibinalita ng principal na tuloy-tuloy na ang paggaling ng kanyang apo. Maayos na ang lagay nito simula noong gamutin siya ni Will. Humingi pa ng paumanhin ang chairman dahil hindi niya agad naasikaso ang bata, matapos nitong iligtas ang buhay ng kanyang apo. Nagpaliwanag naman si Will na kahit nahirapan siya sa mga hamon ng academy noong una, nakasabay na siya ngayon sa Agos. Sa katunayan, determinado siyang makuha ang unang pwesto sa selection exam. Isang marangal na hangarin ito na talagang nagpahanga sa chairman. Pero biglang sumingit ang isang pampasira ng mood, isang instructor na binasag ang mga sinabi ni Will. Tinawag niya itong isang malaking biro at iniisip niyang masyadong minamaliit ng paslit na ito ang kanyang klase. At siya nga pala, si Baud din ang tatayong field training supervisor para sa event na ito. Ang nakakapagtaka, nakilala na ni Will ang lalaking ito sa dati niyang buhay. Kilala si Baud bilang Violet Lightning at sikat sa kanyang matitinding resulta bilang hero noong panahon ng Great War. Sa kasamaang palad, hindi talaga magkasundo ang dalawang ito, at mukhang ganoon pa rin ang nangyayari hanggang ngayon. Tinakot ng barakong mage ang ating healer sa pagsasabing punong-puno ng mga henyo ang mundong ito. Na ang pag-iensayo raw niya ay parang isang maliit na bato lang kung ihahambing sa iba. Harapan niyang nilait si Will at idineklarang walang kapag-apag-asa ang bata na manalo bilang isang healer. Hindi na kumibo ang bata, habang iminungkahi naman ng chairman na sa loob na lang ng exam nila tapusin ang kanilang pagtatalo. Pero bago iyon, humirit pa ang instructor na tinuturuan lang daw niya ng leksyon ang batang makulit na ito. Ipinagmalaki niya na ang magiging tunay na kampeyon sa exam na ito ay si Sirius na galing sa kanyang klase. Ang binatang ito ay parang kinuha lang talaga sa karakter ng larong Genshin Impact sa sobrang lakas ng dating. Si Sirius Bluewatt ang henyo na tinitingala ng lahat at punong-puno ng mataas na ekspektasyon. Siya rin ang lalaking nakatakdang makatunggali ng ating bida para sa unang pwesto. Matindi ang tensyon sa pagitan nila at excited na ang chairman habang pinapanood silang nagtititigan ng masama. Nang hindi na nag-aaksaya ng oras, pumasok na ang mga kalahok sa loob ng arena. Napapalibutan sila ng mga nagsisigawang manonood na nag-aabang ng isang matinding labanan. Matatagpuan sina Will at Erica sa pangalawang hanay sa bandang harap. Nakatayo sila doon kasama ang ating bida. Gulat na gulat si Will nang makita siyang sumali. Sayang naman, kailangan niyang lumahok kundi mawawala ang mga pribilehiyo niya sa allowance sa akademya. Kailangan niyang makasali dahil kung hindi, mawawalan siya ng karapatan sa kanyang allowance sa loob ng akademya. Pati si Alpus, matalas ang tingin sa bida natin mula sa malayo. Habang ang chairman naman ay formal na binabati ang mga kandidato sa pag-abot sa puntong ito, at umaasang ang pinakamagagaling na mages ang mananalo. Ang unang round ay magiging isang preliminary round, kung saan tatanggalin ang karamihan sa mga kandidato para tanging ang pinakamahusay na lang ang matira para sa tamang pagpili. Ibig sabihin nito, lahat sila ay maglalaban-laban ng sabay-sabay sa isang bagsakan. 100 estudyante ang magsasagupaan, masyadong masikip ang lugar para sa laban nila. Pero huwag mag-alala dahil ginamit ng chairman ang kanyang sariling domain expansion para dalhin sila sa isang ganap na kakaibang dimensyon. Hindi man lang mawari ng mga estudyante kung saan sila napadpad. Habang ang matandang hukluban ay nakatayo sa dulo mismo ng kalawakan at pinapakalat sila sa iba't ibang lokasyon. Napunta si Will sa isang kagubatan sa mismong likod ng akademya. Matapos maitransport ang lahat ng estudyante, inanunsyo ng headmaster na inilagay sila sa mga random na lugar. Ang layunin ay magtulungan ng maayos at iwasang masapawan ng mga kalaban. Nakadepende lang sa swerte ang lahat ng simula nilang posisyon. Hangang-hanga si Will sa matinding teleportation skill ng chairman dahil nagawa ng matandang ito na i-teleport silang lahat ng sabay-sabay. At dito na magsisimula ang field training exam. Una sa lahat, tumalon ang bida natin sa isang sanga, bago i-activate ang presence concealment spell. Sa paraang ito, maitatago niya ang kanyang presensya at magiging tago ang galaw, para siguradong ligtas sa ibang mga kalahok. Paglingon niya, nakakita siya ng 3 estudyanteng naghaharapan. Ang isa sa kanila ay gumagamit ng malakas na Earth Golem, na sa totoo lang ay parang Pokemon, habang ang isa namang babae ay may higanteng Fairy Hammer. Pareho silang busy sa pagharap sa isa't isa, kaya nakalimutan nila ang pangatlong umatake, isang babaeng nag-freeze sa kanila sa pwesto. Bilib si Will sa lawak ng mga skill na mayroon ang ibang attack mages, at naniniwalang marami siyang matututunan sa kanila bukod sa pagnanais na maging rank 1. Nagustuhan niya ang nakita niya at balak niyang i-adopt ito sa sarili niyang mga skill set. Tapos na ang laban, at ang huling natira ay ang lalaking may golem.
Nagdiriwang na sila dahil sa pagkapanalo sa isang matinding laban. Samantala, lumitaw ang bida natin at gumawa ng isang psychotic na eksena. Hinawakan ni Will ang ulo nito at ginamit ang consciousness blockade, kaya agad itong nawalan ng malay. Isipin nyo na lang na parang mini version ito ng Infinite Void ni Gojo. Gamit ang kakayahang ito, kayang kontrolin ni Will ang life force ng kanyang kalaban at pilitin silang mahimatay. Pero kailangang mahigpit ang pagkakahawak niya, kundi hindi gagana ng maayos ang teknik. Ito ay isang teknik na hiniram niya kay Veronica noong mga training session nila. Dahil sa pag-iisip, halos hindi napansin ni Will ang paparating na atake. Nagawa niyang iwasan ang mga maikling daggers. At agad niyang naalala na iyon na naman ang mayabang na tangang iyon. Ngayon, may kasama na siyang mga kaibigan. Naniniwala si Alpus na sinusubukan lang niyang makapasa sa exam na ito tulad ng ibang estudyante, pero lamang siya sa dami dahil 3 laban sa 1 ang sitwasyon dito. Inactivate ni Alpus ang knife creation magic. Ang isang kasama naman niya ay nilagyan ng lason ang mga daggers. At ang huli ay gumamit ng shadow clone magic para mas lalo pang dumami ang mga ito. Dahil sa mga may lasong talim na ito, kahit isang gasgas lang ay maaaring ikamatay ng bida natin. Imposibleng i-block ang mga ito. Dose-dosenang mga patalim ang humaharurot papunta kay Will na parang hinahunting siya. Isa itong teknik na hiniram niya kay Veronica nung nag-eensayo pa sila. Dahil malalim ang iniisip, muntik nang hindi mapansin ni Will ang paparating na atake, iniwasan niya ang mga maiikling balisong at agad niyang naalala na yung mayabang na ugok na naman pala iyon. Sa pagkakataong ito, may kasama na siyang mga tropa niya. Naniniwala si Alpus na sumasali lang siya para makapasa sa exam na ito gaya ng ibang estudyante, pero lamang siya sa bilang. Dahil 3 laban sa 1 ang sitwasyon dito. Ginamit ni Alpus ang kanyang knife creation magic. Naglagay naman ng lason sa kanyang mga balisong ang isang galamay niya. Habang ang huling alipores naman ay gumamit ng shadow clone magic para mas lalo pa itong dumami. Gamit ang mga may lasong talim na ito, kahit isang daplis lang ay siguradong tepok ang bida natin. Imposible na ang pag-block dito. Dose-dosenang mga patalim ang humahabol at sumusugod ngayon kay Will. Habang papalapit sila sa kanya, iniisip niya ang posibilidad na gamutin ang lason. Gamit ang recovery magic, mukhang nakakairita ang pag-asikaso sa ganito kadaming mga punyal kahit may body enhancement pa siya. Dahil gipit na, nagpasya siyang gumamit ng isang bagong-bagong teknik. Biglang may humarang na barikada sa harap niya na nagligtas kay Will. Mula sa mga kutsilyo, gulat na gulat si Alpus habang pinapanood ang parehong rock golem na ngayon ay nagsisilbi na sa bagong amo. Ang magandang teknik sa recovery magic ay pwede itong gamitin sa iba pang mga buhay na nilalang. Ang rock golem na ito ay kayang gumalaw. Mag-isa gamit ang dugo ng caster. Kahit na hindi nito kaya ang mga komplikadong kilos, madali itong makokontrol ng healer gamit ang spell niyang tinatawag na Pseudo-Life Imbuement. Sumugod ang golem sa Indiana Bones Trio. Una, binanatan ng bida natin ang dibdib ng isang lalaki. Pagkatapos, inupuan niya ang isa pang lalaki na malamang ay magdudulot ng habambuhay na sakit sa likod nito. Dahil tumba na ang dalawa, makikitang nagpapanik na si Alpus. Yari na siya dahil mabilis siyang nilapitan ng bida natin na parang si Minato Namikaze, hinawakan ang mukha niya at pinatulog siya agad. Tapos na ang laban, kaya bumalik si Will sa stealth mode, habang ang golem niya ang sumusugod sa labanan. Dahil ang kaniyang enhancement techniques ay limitado sa malapitang laban, ang pinakamagandang paraan niya ay gumamit ng golem para punan ang kaniyang malaking kahinaan. Ligtas din niyang naoobserbahan ang lahat sa ganitong paraan. Bigla ay isang dambuhalang ipo-ipo ang nakakuha ng atensyon niya, parang may kalamidad na tumama sa kagubatan. Pero hindi, ang paikot na hangin ito ay isang literal na Kamehameha wave na halos hindi na matakasan ang bida natin. Literal na nag-iwan ng sugat sa lupa ang ataking iyon, winasak ang golem pati na ang iba pang mga estudyante, at napatumba rin ang lahat ng puno sa paligid. Sa malayo, may nakitang isang lalaki si Will. Siya si Sirius, ang henyong estudyante, at hindi ako nagbibiro. Mukha pa siyang mas bida kaysa sa bida natin. Ang mga kakayahan niya ay nakakatakot sa isang tingin pa lang. Napaisip si Will kung dapat ba siyang gumamit ng teknik para labanan siya, pero biglang pinatapos na ang laban. Binati ng headmaster ang bawat kandidato para sa kanilang pagsisikap, at tinapos na ang preliminary round. 4 na lang nakalahok ang matitira para sa susunod na yugto. Ang tunay na labanan ay gaganapin sa arena. Kaya hanggang sa oras na iyon, pinayuhan ng chairman ang mga estudyante na magpahinga habang ina-activate niya ang transfer magic. Habang nagsisimula na ang transfer magic, si Sirius, ang seryosong lalaki, ay tumingin ng masama sa ating bida. Kailangang humanap ni Will ng lakas ng loob para talunin ang taong ito sa loob ng isang araw. Naglaho silang dalawa pagkatapos niyon. Pag-uwi sa bahay, busy ang nerd natin sa paggawa ng homework habang nag-iisip ng diskarte para sa exam.
Sa labas lang ng kwarto niya, dumating na naman si Alpus at ang kanyang grupo ng mga talunan. Inis na sila dahil 50 beses na silang natatalo tuwing hinahamon nila ang healer. Pero si Alpus ay pikon, isang brat. Mahalaga sa kaniya ang dangal ng kaniyang noble family at gusto niyang panindigan ang dangal ng pamilya Oman laban sa isang hamak na healer. Ang pinaka-ipinag-aalala niya ay baka malaman ng kaniyang ama ang tungkol sa buong sitwasyon. Gayunpaman, ayaw nang sumama ng mga kaibigan niya, iniwan nila ang gago at hinayaan siyang harapin ang sarili niyang gulo. Nagpanik si Alpus at sa huli ay nagnitngit sa galit, sabay deklara na may paraan siya para maalis ang healer kahit hindi gumagamit ng magic. Samantala, chill lang ang bida natin sa loob ng kwarto niya. Bigla, may narinig na katok si Will sa hindi inaasahang oras. Tumayo siya para buksan ang pinto at ramdam na niyang may hindi magandang mangyayari. Siyempre, si Alpus ang nasa pinto at biglang naglabas ng sandata. Nag-inarte si Opulpus na parang isang kagalang-galang na noble at binati niya si Will ng napakatamis. Pero siyempre, duda si Will at hindi siya nauto sa acting ng lalaking ito dahil ang Golden Noble na ito ay may ibang pakay. Sinabi niya ng diretsahan ang matinding galit niya sa mga healer at ipinaliwanag kung paano niya ginawa ang lahat para lang mapatalsik si Will sa academy. Pero gaya ng inaasahan, binaligtad ng bida natin ang sitwasyon sa bawat pagkakataon at paulit-ulit siyang tinalo sa sarili niyang laro. Ngayon, may dalang personal na mensahe si Opulpus. Biglang nagbago ang timpla ng boses niya at inutusan ang bata na lumayas na sa academy. Wala na ang pekeng pagiging magalang niya. Maging si Will ay tila humahanga na sa dedikasyon ng lalaking ito sa pagiging hater, na tila hindi talaga siya tatantanan. Ipinagmalaki ni Opulpus ang sarili niya bilang respetadong miyembro ng isang noble family at hinding-hindi niya matanggap na may mga healer na pakalat-kalat sa paligid. Kahit daw ang sarili niyang kuya ay itinuring niyang mahina dahil lang sa pagiging healer. Pinagtatawanan lang daw ito ng mga tao pero nakangiti lang ang kanyang kuya sa harap nila. Para sa kaniya, ang mga offensive mage ay dapat ipagmalaki habang ang mga healer naman ay sadyang kaawa-awa. Ito ang madilim na katotohanan sa turo ng mga noble families, isang malupit at mapangaping sistema. Pinipilit ni Opulpus na mapaalis si Will gamit ang kaniyang talk no jutsu, pero akala ba niya ay sasabihin lang ni Will na, "Sige pre, salamat, magkukwit na ako." Siyempre, tinanggihan siya nito. Pero handa ang noble sa sagot na iyon. Ipinamukha niya kay Will na marami siyang alam tungkol sa pamilya nito. Salamat sa kaniyang mga tauhan at koneksyon sa labas, nalaman ng noble na may kapatid na babae si Will. Alam niyang napakalalim ng ugnayan ng dalawa. Sa isang utos lang daw niya, madaling mapapatay ng mga tauhan niya ang kapatid ng bata kung gusto niya. Dito na uminit ang eksena. Nawala ang pagiging kalmado ni Will. Bigla niyang sinunggaban ang leeg ng lalaking ito bago siya marahas na isinalya at isinampal sa lupa. Pagkatapos, pinuwesto niya ang braso ng noble sa paraang madali itong mababali. Pinaalalahanan ni Will ang mahal na noble na nakapagdesisyon na siya. At kahit na umiiyak at nagmamakaawa si Opulpus na parang aso, narinig ang malakas na crack na bali ang braso niya at namilipit siya sa sakit. Pero matigas pa rin ang ulo ng noble at nagbabanta pa ng ganti. Sabi niya, hindi raw siya mapapatawad ng academy dahil sa pagbali sa braso niya. Pero dito na pumasok ang matinding twist. Nakalimutan ng lalaking ito na isang healer si Will. Kaya heto, pinagaling niya ang braso nito para lang puwede itong baliin muli. Isang malakas na crack na naman ang narinig sa pangalawang pagkakataon. Tuluyan nang nawasak ang kaisipan ni Opulpus dahil sa matinding trauma at sakit. Muling pinagaling ni Will ang braso niya at paulit-ulit na itinuloy ang larong ito. Nagmakaawa ang noble, pero binali pa rin ito ni Will ng walang pakundangan. Patuloy ang cycle ng pagbali at pagpagaling habang pabirong sinasabi ni Will na matindi ang paninindigan niya sa kaniyang desisyon. Ang pagbabanta sa kaniyang kapatid ay isang hangganan na hinding-hindi dapat tinawid ng talunang ito. Crack, crack, at crack pa. Walang tigil ang pagdurog sa braso ni Opulpus hanggang sa tuluyan ng mawasak ang kaniyang espiritu. Sa puntong ito, naintindihan na niya na hindi lang isang healer ang batang ito, siya ay mismong si Satanas. Gaya ng nangyari sa instructor nila, nalinawan din ang noble na hinding-hindi na niya dapat uulitin ang pakikipaglaro sa apoy kay Will. Nang gabing iyon, pinauwi ni Will ang noble ng may matamis na pagbati, na tila ba walang nangyaring karahasan. Wala man lang naramdamang pagsisisi ang bida natin, sa katunayan, masaya pa siyang nakatulog pagkatapos ng lahat. Kinabukasan, nagsimula na ang main tournament. Ang mga tao sa arena ay excited na mapanood ang laban na ito. Ang apat na nakapasa sa round 1 ay nakatakdang magharap-harap. Isa sa kanila ay si Erica, ang babaeng higit pa sa inaasahan ni Will ang galing. Balita rito, nagkulong lang daw siya sa loob ng kanyang firewalls, kaya natakot ang lahat na lumapit sa kanya. Sa madaling salita, nanalo ang babaeng ito nang hindi man lang gumagalaw, pero parang may kakaiba sa kanya. At ayun na nga, nagpatuloy ang laro nila. Paulit-ulit na nagmakaawa ang noble, pero nabali na naman ang mga buto nito. Ganoon lang yon. Tuloy-tuloy lang ang siklo ng pagbali,
at pagpapagaling habang si Will naman ay parang naglalaro lang. Sinasabi niya na talagang desidido siya sa kanyang naging desisyon. Yung pagbabanta kasi sa kapatid niya ay isang hangganan na hinding-hindi dapat nilampasan ng talunang to. Crack, crack, at crack. Walang humpay ang pagdurog sa braso nito hanggang sa tuluyang mawasak ang katinuan ni Opulpus. Ngayon, naiintindihan na niya na ang batang ito ay hindi isang healer, kundi si Satanas mismo sa modernong panahon, gaya. Nang nangyari sa instructor na natauhan, nalinawan din ang noble na masakit, na hinding-hindi na niya pwedeng kalabanin si Will kailanman. Nang gabing yon, pinauwi ni Will ang noble, na may kasama pang masayang pagbati na parang wala lang nangyari. Ang bida natin ay wala man lang. Kahit katiting na pagsisisi, sa halip ay nakaramdam pa siya ng saya bago matulog. Kinabukasan, nagsimula na ang main tournament. Ang mga tao sa arena ay sabik na naghihintay para sa laban na ito. Ang apat na nakapasa sa unang round ay nakatakdang magharap-harap. Isa nga sa kanila ay si Erica mismo, na talagang humigit pa sa inaasahan ni Will. Lumalabas na kinulong lang niya ang sarili sa mga pader ng apoy, kaya naman natakot ang lahat na subukang lumapit sa kanya. Sa madaling salita, hindi man lang kumilos ang babaeng ito at nanalo na agad, pero parang may mali sa nangyayari. Pakiramdam ni Will, may itinatago pa to. Pinakiusapan siya ni Erica na wag masyadong galingan, pero hindi marupok ang ating bida at talagang itotodo niya ang lahat. Sabi naman ni Erica, target niya ang mas mataas na evaluation kapag tinalo niya si Will, kaya heto na at magsisimula na ang kanilang matinding tapatan. Ang unang birada ni Erica ay isang nagbabagang fireball. Si Will naman, sinalag ang apoy ng direkta. Isang simpleng fire spell lang naman to, wala namang kakaiba. Kayang-kaya itong gamutin ng healing magic niya at mabilis mag-regenerate ang anumang pinsala ng walang kahirap-hirap. Dahil sa simpleng galaw na to, medyo minaliit niya si Erica hanggang sa may napansin siyang hindi maganda. Ang spell na tumama sa kanya ay hindi lang basta simpleng atake kundi isang bitag. Tuloy-tuloy ang birada ni Erica, sabay-sabay ang pagpapakawala ng mga fireball. Pero heto ang matindi, ang kanyang mga apoy ay hindi basta-basta namamatay. Daig pa niya ang gumagamit ng Amaterasu ni Itachi sa sobrang galing mangopya ng style. Kahit hindi ganoon kalakas ang pinsala, sobrang tagal naman nitong mawala. Kahit panay ang pag-heal niya sa sarili, talagang yayariin siya ng sunod-sunod na pinsala. Naalala niya tuloy nung huli niyang hiningi ang apoy ni Erica para madaya ang Basic Offense Magic Exam. Dito rin makikita kung bakit walang makalapit sa kanya. Noon sa mga laban gamit ang kanyang firewall. Kasi nga naman, ang mga apoy niya ay hinding-hindi namamatay. Ang mga apoy na to ay sumisimbolo sa katigasan ng ulo ni Erica, at ang biglaang pagpapakitang gilas niya ay talagang nakakuha ng atensyon ng madla. Pero ang totoo niyan, sinusuportahan lang nila ang babae, kasi gusto nilang makitang matalo ang ating bida. Naging kampante at medyo mayabang si Erica nang maisip niyang kaya pala niyang makalusot sa preliminaries at ilaglag ang isang katulad ni Will na sobrang lakas. Habang nagpaplano ng ganti, parang wala lang na pinatay ng ating bida ang mga apoy matapos niyang doblehin ang lakas ng kanyang healing. Inulit ni Erica ang atake, pero sa pagkakataong ito, handa na si Will. Dahil alam niyang hindi agad namamatay ang apoy, kusa niya itong hinawakan para palakasin ang sarili niyang atake. Isa itong napakatalinong diskarte dahil ngayon, ang ating healer ay may nagbabagang kamao na para sa kanyang mga suntok. Malapit na sanang mayari si Erica nang bigla itong sumuko at itinaas ang mga kamay. Mabuti na lang at wala siyang tinamong sugat. Idineklara ng announcer na ang ating bida ang panalo sa laban. Sayang lang at hindi pa rin masyadong tataas ang evaluation stats niya pagkatapos nito. Yung mga taong todo suporta kay Erica kanina, sila patong galit na galit ngayon at tinatawag siyang peke bilang isang offensive mage. Kawawang bata, sanay lang siyang maging support buong buhay niya kaya naman gumuho siya sa bigat ng expectations ng lahat. Pero heto ang kanyang matalik na kaibigan, na tinulungan siyang makatayo at sinabing naging magaling siya. Ginamot pa ni Will ang mga sugat niya, dahilan para tuluyang mahulog ang loob ng babae sa kanya. Pero ang tamis ng sandaling yon ay biglang naputol ng si Professor. Bode ay umakyat sa stage at sinabing hanggang dito na lang ang lahat, dinuro-duro niya ang ating healer. Para sa kanya, isang basura lang si Will. Galit na galit siya dahil ang isang offensive mage ay sumuko lang sa isang basurang katulad nito. Sa sobrang takot ni Erica sa mga sinabi ni Bode ay napaatras na lang ito, kaya naman napaisip si Will kung ganyan ba talaga dapat umasta ang isang instructor. Ipinagmalaki naman ng supervisor ang kanyang posisyon at sinabing ang tungkulin niya ay sabihin lang ang totoo na sa tingin pa niya ay nakaka-inspire. Pero bago siya tuluyang umalis, nilinaw niya sa ating bida na isa lang ang papasa mula sa tournament na to. At heto na nga, may isang lalaking lumalapit sa ating healer. Walang iba, kundi ang seryosong si Sirius. Nagkausap silang dalawa ng sandali, ni hindi man lang
Magawang tumingin ni Sirius kay Will habang nagsasalita. Naniniwala lang siya sa purong lakas, at sang-ayon siya sa pananaw ni Professor Bode sa mundo. At para sa ating healer, wala siyang pakialam doon. Maliban na lang sa isang huling bagay na kailangang aminin ng henyong ito. Taos-puso niyang kinikilala na talagang malakas ang ating healer. Pero sa kabilang banda, balak ni Sirius na patunayan na tama ang kanyang pananaw sa buhay sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya sa laban na ito. Silipin naman natin ang lawak ng talento ng henyong ito. Naalala ni Will na narinig na niya ang pangalan ni Sirius. Noong dati niyang buhay, isa siyang lalaki na may nakakabaliw na antas ng offensive magic. Yung tipong sobrang lulupit ng mga panalo niya na walang sinumang makakaharang sa kanya ng hindi. Nagiging abo. At ngayon, magsisimula na ang huling laban sa pagitan ni Sirius at Will. Sa takbo ng mga pangyayari, alam ng bida natin na makukuha lang niya ang pagkilala. Mula sa akademya kung matatalo niya ang henyong ito rito. Kaya naman, ang tanging layunin niya ay manalo. Nagsimula ang huling laban nang magpakawala si Sirius ng isang dambuhalang ipo-ipo mula sa kinalalagyan niya. Sobrang lawak ng atake na ito, kaya napilitan si Will na umiwas. Nang maigi, habang gumaganti gamit ang bilis niyang lampas sa limitasyon. Humaharurot si Will, na parang kidlat sa bilis, para lapitan ang henyo gamit ang lahat ng lakas niya. Pero bago pa man niya mapaliit ang distansya, nagpakawala na si Sirius ng isang todong atake ng hangin. Problema ito para sa ating healer. Hindi siya makakatira ng matindi kung hindi siya makakalapit. Patuloy ang bakbakan ng dalawang puwersang ito ng kalikasan. Habang magkaharap sina Sirius at Will, napansin ni Sirius ang bilis nito. Itinaas niya ang kanyang kamay para umatake. Nagpaulan siya ng matinding hangin diretsyo sa kanyang kalaban. Napagtanto ng bida natin na, wala lang pala yung ipo-ipo kanina kumpara sa hangin ito, na kayang tangayin ang buong paligid. Hirap siyang manatiling nakatayo. Pero oras na para sa kanyang pasabog. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa, at nagsimulang magpatubo ng isang dambuhalang puno, habang si Erika naman na nasa mga manonood ay manghang-mangha sa kakayahan ng healing magic na ito. Dahil alam niyang lumakas na siya, kailan lang ay ipinakita ng ating bida ang skill na ito kay Professor Veronica at ipinaliwanag na hinaluan niya ng life energy ang halaman na nakatulong para mabilis itong lumaki. Nag-aral na siya dati tungkol sa attack magic na kayang magmanipula ng mga halaman at sinubukan niyang gawin ito gamit ang kanyang skill. Gusto niyang ibagay ang kanyang taktika sa sitwasyon. Bigla na lang siyang natumba sa lupa at inalalayan siya ni Professor Veronica para makatayo. Nagulat siya sa biglaang pagkaubos ng kanyang mana. Dahil hindi naman nakasaad sa libro na isa pala itong napakalaking teknik. Ipinaliwanag ni Veronica ang dahilan mas madali raw ang manira kaysa mag-heal. Dahil mas malakas kumain ng mana ang healing kaysa sa attack magic. Ang paggaya sa attack magic gamit ang healing magic ay marahil ang pinaka hindi epektibong paggamit ng mana dahil alam na niya ang kapalit ng skill na ito, binalak niyang itago muna ito para sa mga sandaling talagang kailangan. Balik sa kasalukuyan, ginamit ng ating bida ang skill na ito sa battlefield dahil hindi ganoon kaepektibo ang kanyang attack magic. Kaya naman, nagdesisyon siyang umasa sa galaw na ito. Nang tuluyang lumaki ang puno, nagawa itong tumbahin ni Sirius gamit ang isang wind blade attack. Nabigla ang bida natin dahil ang magic ni Sirius ay binubuo ng mga ipo-ipo na kayang lumamon ng kaaway at mga bagyo na kayang tumangay ng malawak na lugar. Ang mga wind blade niya ay para sa mga matitigas na bagay habang ang ipo-ipo naman ang bahala sa sinumang susubok lumapit sa kanya. Dito, napagtanto ni Will na hindi basta-basta tinatawag na top candidate si Sirius nang walang dahilan, pero layon din. Anyang palakasin pa ang sarili gamit ang magic na ito at tumalon siya papunta sa direksyon ni Sirius. Agad na bumuo ang kalaban ng ipo-ipo sa paligid niya at minaliit ang bida na sinasabing hindi siya nito maaabot kahit ano pang gawin niya. At siguradong, hindi siya nagkakamali. Pagkatama pa lang ng ating bida sa ipo-ipo, agad siyang tumalsik palayo kay Sirius. Ngumingiti si Will, pero bigla niyang napagtanto na may maling-mali. Napatingin siya sa balikat niya at nakitang nabaon dito ang isang pirasong kahoy. Halata ang pagkalito sa mukha niya habang pilit siyang humihingi ng paliwanag. Buong tiwalang ibinunyag ni Will ang kaniyang taktika. Alam niyang hindi kayang protektahan ni Sirius ang lupang kinatatayuan nito. Kaya naman, ang halaman sa ilalim ng lupa ay naglabas ng mga ugat sa lahat ng direksyon. Kaya heto siya ngayon, may saksak ang balikat. Nagtataka ang ating bida kung nag-aalala ba ito kay Professor Bode, dahil magkalayo ang ugali nilang dalawa. Habang umaaray sa sakit si Sirius, nilinaw niya na tinuturuan lang siya ng guro dahil malakas siya. Nagpatuloy sa pagtatanong ang ating bida, dahil alam niyang galing ito sa isang tanyag na pamilya. Inamin ni Sirius ang katotohanan tungkol sa kaniyang pamilya. Kakayahan sa mahika ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamalakas ang magiging pinuno ng pamilya. Walang pakialam kung anuman ang kasarian o edad mo. Dahil dito, nagkaroon ng mga kaaway sa loob mismo ng pamilya, at lahat sila ay nag-aagawan sa kapangyarihan. Maging ang sarili niyang ama,
ayaw siyang turuan. Para kay Sirius, ang pagsunod sa guro ang tanging paraan para maging tunay siyang malakas at makapangyarihan. Pagkatapos ay muli niyang tinipon ang lahat ng kaniyang mahiwagang enerhiya na ikinagulat ng lahat ng nanonood. Isang dragon ang nabuo mula sa kanyang mahika at idineklara ni Sirius na tatapusin na nila ito ngayon din. Nakatutok ang dragon sa ating bida, kaya napagtanto niyang hindi ito basta-bastang laro lang. Noon, akala ni Will ay mas madali ang buhay para sa mga mage na gumagamit ng offensive magic. Dahil dito, lalo siyang nagpursige, pero mali pala ang akala niya sa buong panahong iyon. Napagtanto niya na hindi lang talento ang basehan para masabing nakahihigit ang isang tao. May kinalaman din ang pinagmulan, talento, at maging ang nakaraan. Dahil sa lahat ng ito, sinabi niya kay Sirius na gusto niya itong talunin sa laban na ito. Naguluhan si Sirius sa biglaang anunsyo na iyon. Inihampas ni Will ang kaniyang kamay sa lupa, handa nang gamitin ang kaniyang espesyal na binhi. Sinimulan niyang paugatin muli ang puno na tinatawag na Yggdrasil. Mabilis na lumaki ang halaman, at mas matinding mana ang kinakailangan nito kumpara sa ibang mga halaman. Pero ang maganda rito, tuloy-tuloy itong lalaki hanggat binubuhusan ito ng mana ng ating bida. Inatake ito ni Sirius gamit ang Windblade na nagawang hatiin muli ang puno sa dalawa. Tumalsik ito sa langit pero nang tumingala siya, ang sanga ay naging isang dambuhalang puno na. Direkta itong bumabagsak sa kaniya. Samantala, inisip ni Will na dahil ginagamit na ni Sirius ang kanyang mahika para panatilihin ang dragon, wala na itong oras para depensahan ang sarili. At hindi nga siya nagkamali. Bumagsak ang puno kay Sirius. Pagtingala niya, nakita niya si Will na nakatayo at nakatutok ang kutsilyo sa kaniya. Habang iniisip ang kaniyang sitwasyon, napagtanto niyang talo na siya. Inanunsyo si Will bilang panalo. Naghiyawan ang mga tao dahil hindi nila inaasahang matatalo si Sirius. Pinag-uusapan nila ang kakaibang lakas na taglay ng ating bida. Pagkatapos, inilahad ng ating bida ang kaniyang kamay para tulungang tumayo si Sirius, habang pinupuri ang lakas nito. Pero halata ang pagkadismaya sa boses ni Sirius. Sinubukan siyang pakalmahin ng ating bida at sinabing maganda ang naging laban nila. Biglang pumasok si Professor Bode at kitang-kita ang galit niya kay Sirius. Gamit ang kaniyang lakas, sinipa niya ang puno palayo at binuhat si Sirius sa baywang. Inilayo niya ito, galit na galit dahil binigo siya ni Sirius. Isinigaw niya na uulitin ang training nito mula sa simula. Natahimik ang lahat ng nanonood dahil alam nilang napakalupit pakinggan ang sinabi niya. Humarap si Bode sa mga tao at sumigaw na babala ito para sa lahat. Sa tindi ng galit, hindi niya matanggap na isang hamak na healer lang ang kumuha ng unang pwesto, walang iba kundi si Will. Napansin ni Will na sumusobra na ang pag-aalboroto ni Bode. Sinimulan niyang ipagtanggol si Sirius, at sinabing talagang mahusay ang kakayahan nito, at ang pagkatalo ay hindi nangangahulugang mahina siya. Pero bago pa man niya madepensahan ng husto ang kanyang katunggali, galit na pinalitaw ni Bode ang kanyang boses para patahimikin siya. Pagkatapos, naglakad si Bode palapit sa bida natin, habang kinukutya ang mga sinabi nito para kay Sirius. Padaskol niyang itinabi si Sirius at tinawag na tanga ang bida natin, sabay sabing sa isang laban, tanging lakas lang ang magbibigay ng pinakamagandang resulta, dahil nilalamon ng kanyang emosyon. Idineklara niya na ang sinumang natatalo ay wala nang pinagkaiba sa isang basurang itinapon na. Nabagabag si Will sa sobrang lupit na pananalita ni Bode tungkol sa sarili nitong disipulo. Sinimulan niyang makipagtalo na ang pagiging isang healer ay hindi nagbibigay ng karapatan kay Bode na sabihin ang anumang gusto niya. Nag-apoy sa galit ang mga mata ni Bode, habang sinusubukan niyang panghinaan ng loob ang bida natin. Sinabi niyang itatapon din ito sa panig ng mga mahihina, dahil wala namang gaanong halaga ang pagiging isang healer. Lalo pa siyang nang-asar nang punahin niya ang matinding pagkaubos ng mana ng bida natin, na ikinagulat naman ng ating bida. Idinagdag pa ni Bode na ang mga mahihina ay mga lintalang na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga mas malalakas na tao. Ang tawaging isang pabigat ay nagpabalik sa alaala ng ating bida sa kanyang nakaraan, kung saan nakaranas siya ng pang-aabuso mula kay Bode dahil hindi siya sapat na malakas. Kahit noon pa man, sinubukan na niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, at iginiit na ang mga healer ay sumusuporta sa iba gamit ang kanilang mahika. Pasigaw niyang sinubukang patunayan na kailangan ng mundo ang mga healer para mapanatili ang balanse, dahil kung hindi ay malilipol ang sangkatauhan, binitawan siya ni Bode, at naalala nito kung paano tumayo ang kanyang dating disipulo. Sa harap ng bakbakan para bigyan ng oras na makatakas ang mga nasa likuran, hanggang sa maubos sila, ng mga mahihinang halimaw sa mismong labasan. Namatay ang kanyang disipulo na wala nang matatakbuhan. Pinanood lang ni Bode ang lahat ng walang kalaban-laban, dahil alam niyang hindi na niya ito kayang pagalingin pa. Itininggal niya ang kanyang kamao at sumigaw na hindi dapat mamatay si Sirius para sa mga basurang gaya niyan. Sa isang praktikal na pananaw, hindi naman lubos na mali ang propesor. Kung mahina ka, mamamatay ka rin sa huli, anuman ang mangyari, kaya kailangang magsanay ang mga tao para mabuhay. Gayunpaman, darating ang panahon na lalong magiging marahas ang mga halimaw. At kapag nangyari iyon, hindi kayang maging makasarili ng mga malalakas.
Para sa mga sandaling gaya niyan, dapat pati ang mga taong walang talento ay marunong ding lumaban. Balik sa kasalukuyan, hinamon ng bida natin ang propesor sa isang duelo, sa pag-asang mapipilitan itong kilalanin siya. Ngumisi lang si Bode at tinanggap ang hamon. Kampante siya na walang paraan para manalo laban sa kanya ang isang hamak na healer lang. Pagkarinig nito, nagpanik ang referee at tinanong kung seryoso ba talaga si Bode sa hamon na ito. Buong yabang na binaluktot ni Bode ang mga patakaran para sa sariling interes. Dahil wala nang magagawa, binuhat na palayo ng referee si Sirius. Isang espesyal na laban, Will laban kay Bode, ang inanunsyo. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang laban. Pinatunog ni Bode ang kanyang mga daliri, habang nagmamalaki na ipakikita niya kung gaano talaga kahina ang bida natin. Sa natitirang dami ng kanyang mana, nag-aalala si Will sa pagharap sa pinakamalakas na kalaban na nakasagupa niya sa loob ng mahabang panahon. Sinimulan niyang magplano ng maigi dahil hindi ito isang ordinaryong duelo. Noong magsisimula na siya, sumigaw si Bode tungkol sa kung gaano kakabagal ang bida natin at pinakawalan ang kanyang atake. Ang kislap ng mahika ay sapat na para magliwanag ang buong paligid. Pagkatapos ay nagmayabang siya tungkol sa pagtuturo sa kanya ng 3 dahilan kung bakit siguradong mananalo siya. Isang mabigat na enerhiya ng mana ang bumulwak habang ibinibigay niya ang unang dahilan, ang bentahe at distansya para supilin ang kaaway. Ang ikalawang dahilan ay ang bilis, na humaharang sa kanila na gumawa ng anumang aksyon. Ang ikatlong dahilan ay ang lakas para tapusin sila, sa isang bagsakan lang. Habang magpapatuloy na sana si Bode, kinutya niya ang bida, na baka hindi na siya naririnig nito ngayon. Muling bumangon ang bida natin, at nagtanong kung saan pa. Nakakatakot ang lakas na kayang tumapos sa isang tira lang. Kahit kitang-kita ang mga sugat sa katawan, nakatayo pa rin ang bida natin, dahil alam niyang may hawak na kakaibang mahika ng kidlat ang profesor. Alam niyang delikado ang sitwasyon dahil sa kakaibang lakas ni Bode. Para hindi mamatay sa bagsik ng kuryente, kailangan niyang iwasan ang direktang tama sa loob ng kanyang katawan. Alam niyang mawawalan ng silbi ang mga skill niya kapag utak o puso ang tinamaan, dahil hindi aabot ang bilis ng healing magic niya para isalba siya. Kaya naman, gumawa siya ng paraan para protektahan ang mga masiselang parte ng katawan niya. Dahil sa partikular na dahilan na iyon, gumawa siya ng daluyan sa kanyang dugo para madaling dumaan ang kuryente nang hindi pumipinsala. Sinaksak niya ang sariling kamay gamit ang kanyang kutsilyo. Kaya kapag tumama ang kuryente sa talim, dadaan ito sa kanyang braso at binti hanggang sa mailabas sa lupa para mabawasan ang pinsalang matatanggap niya. Pero kahit ganoon, ang pagtitiis sa mga atake ng kuryente ay napakahirap talagang gawin. Ngayon, oras na para gumanti ang bida natin. Minaliit naman siya ni Bode at sinabing naaawa raw siya sa bata dahil alam niyang halos hindi na nito nakayanan ang atake. Halatang kampante na ang hambog na profesor sa magiging resulta ng laban. Sinubukan ni Will na palakasin ang kanyang pisikal na katawan gamit ang mahika, pero bigla niyang napagtanto na hindi siya makahugot ng lakas. Dito na ibinunyag ni Bode na ang kanyang violet na kidlat ay nakakaparalisa, kaya hindi na makakagalaw ang sinumang tamaan nito. Talagang mautak ang professor sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Will na nasa malaking panganib siya, kaya itinaas niya muli ang kanyang kamay habang parating ang isa pang atake. Dahil sa sobrang yabang, gustong ituloy ni Bode ang pagpapahirap sa kanya. Gamit ang natitira niyang mana, gusto niyang makita kung hanggang ilang tama pa ang kakayanin ng ating bida. Pinakawalan ni Bode ang kanyang atake na ikinagulat ng mga manonood habang patuloy itong tinitiis ng bida natin. Alam niyang napakalakas at perpekto ang kakaibang mahika ng profesor, na siyang dahilan ng kayabangan nito, pero ayaw sumuko ng ating bida. Hinding-hindi siya magpapatalo sa hambog na ito kahit ano pang mangyari.